inanunsyo ng COMELEC na ilalabas yung desisyon tungkol sa kaso ni Chis Escudero. Kaya lang ang malungkot na balita diyan mga kabunyog, pinaburan. Pinaburan ng COMELEC si Chis Escudero, yung contractor na nag-donate sa kanya ng 30 million campaign donations, si Lawrence Lubiano. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan, malungkot na balita yan. Wala ring silbi itong COMELEC na ito. Sa bagay, kahit pa anong sabihin ni COMELEC Chairman Garcia na hindi siya nakialam sa kaso na yan, ay noong mga nakaraang elections, hindi pa nakaupo sa COMELEC si Garcia. Election lawyer na ni Chis Escudero si Garcia. Mga kabunyog, kaya actually, ang sabi ni COMELEC Chairman Garcia noon, hindi ako makikialam dyan, nag-inhibit ako. Kahit naman nag-inhibit ka. Nung panahon, hindi pa nasa COMELEC si Garcia, practicing lawyer pa siya, election lawyer na yan. Election lawyer na. Election lawyer yan ni Chis Escudero. Kaya, ano namang inaasahan mo talaga dyan? Ine-expect sana man lang natin na ang COMELEC ay siseryusuhin yung mga sinasabing iimbestigahan, hindi namin to papalampasin. So, binigyan na natin itong COMELEC na, sige, hindi muna tayo magkokomentaryo, hayaan natin ng COMELEC. Kaya lang tingnan nyo, ipapakita ko sa inyo mamaya ano ba yung basihan ng COMELEC at binasura yung kaso na yan ni Escudero, mga kabunyog, mga kababayan. Ang lakas ng ebidensya, bakit anong nangyari? Yang nakikita nyo dyan sa picture, yung si Chis Escudero, tapos yung sa likod, si Lawrence Lubiano yan. Si Lawrence Lubiano ay may-ari nung construction company, yung Centerways Construction. Ang Centerways Construction, isa yan doon sa top 15 na mga construction companies na ayon kay PBBM, yung present niya noon, itong 15 construction companies na ito ang nangunguna sa pagkontrol ng mga flood control project sa buong Pilipinas. Kasama yung Centerways Construction na yan. Ang may-ari niyan, si Lawrence Lubiano. Si Lawrence Lubiano ay taga Sorsogon. Ang Sorsogon, baluarte ng mga Escudero, political dynasty nila yan. Ang kapatid ni Lawrence Lubiano, politiko, mayor sa isang bayan ng 1st District ng Sorsogon. Ang congresswoman ng Sorsogon, 1st District, si Det Escudero, kapatid ni Chis Escudero. Doon pa lang, antindi na ng koneksyon. Yung isa pang kapatid ni Lawrence Lubiano, city councilor ng Sorsogon City. Ang Sorsogon City rin ay sakop rin ng distrito nila Chis Escudero. Kaya actually, parang ang yung labas niyan, wala lang siyempre talagang ebidensya, wala lang simpleng testigo, pero lumalabas, ang Lubiano parang dami ng Escudero. Kasi kung hindi dami ng Escudero, ang Lubiano ay hindi makakasuhan ngayon, tulad ngayon, inanunsyo ng ICI, yung tinatawag na mga contractors. Kongresista na contractors. 8 yata yung kakasuhan na yon. Si Garjola, kasi kongresista yun, contractor pa rin. Ganon din si Congressman Lara ng Cagayan, yung Congressman Matugas ng Surigao, 1st District, contractor na congressman. Malinaw kasi yung koneksyon nun. Congressman na, contractor pa. Sila Chis Escudero, hindi contractor. Pero, napaka na itong Lubiano na to, ay nabibigyan ng pabor. Napakaraming proyekto ang hawak. Kasama nga doon sa top 50 na contractors sa buong Pilipinas na binanggit ni PBBM. Ngayon mga kabunyog, mga kababayan, sa elections, ang nagdo-donate kay Chis Escudero ng panggasto sa eleksyon, itong si Lubiano. Noong 2022 elections, nag-donate ito ng 30 million sa kanya. Kung nag-donate ay itong si Lubiano. Kaya yan nagkaroon ng problema si Chis sa COMELEC. Okay sana, ang ganda na nung mga press release ng COMELEC. Ang ganda na nung mga press release na nila ito, ipaprioritize nila itong kaso ni Chis Escudero kasi tinanggap ni Chis na tumanggap nga siya. Tinanggap din ni Lubiano na nagbigay nga siya.
O ngayon, anong naging desisyon ng COMELEC at anong basihan? On candidates and contributors for violation of Section 95 of the Omnibus Election Code. Francis Joseph G. Escudero, respondent, candidate. Lawrence R. Lubiano, respondent, contributor. FFI case number 2025-004. Yan mga kabunyog. Ngayon, anong naging desisyon? Ang naging desisyon dyan, ito na nga, binalita na News update, ABS-CBN. The COMELEC's Political Finance and Affairs Department terminates investigation versus Senator Francis Escudero and government contractor Lawrence Lubiano over his 30 million pesos campaign donation to the senator during the 2022 elections, November 26, 2025. Tingnan nyo mga kabunyuga. Terminate na. Ang ibig sabihin yan, wala na. Hindi na magsasampa ng kaso laban kay Chis Escudero. Anong nangyari? Ito yung paliwanag ng COMELEC. Ang na-violate na provision mga kabunyog, ito yung na-violate na provision. Section 95. Ang linaw-linaw sa Section 95. Anong nakalagay sa Section 95? Section 95, prohibited contributions. No contribution for purposes of partisan political activity shall be made directly or indirectly by any of the following. Letter C, natural and juridical persons who hold contracts or subcontracts to supply the government or any of its divisions, subdivisions, or instrumentalities with goods or services, or to perform construction or other work. It shall be unlawful for any person to solicit or receive any contribution from any of the persons or entities enumerated therein. Yan yung issue dito. Na-violate ba yan ni Chis Escudero? Kasi si Chis Escudero, yan yung it shall be unlawful for any person to solicit or receive. Kaya si Chis Escudero, kahit recipient siya, sakop siya niyan kasi nakalagay sa sa baba. It shall be unlawful for any person to solicit or receive any contribution from any of the persons or entities enumerated therein. Si Lawrence Lubiano naman, prohibited contribution, no contributions for purposes of political partisan activity shall be made directly or indirectly by any of the following: natural and juridical persons who hold contracts or subcontracts in the government. So, simple lang naman ang tanong, mayroon bang kontratang hawak sa gobyerno si Lubiano? Mayroon. Si Chis Escudero ba ay tumanggap? Yes. Bakit na iba ang desisyon? Kung pinakarason na ginamit ng COMELEC, mga kabunyog, mga kababayan, ang naghawak ang construction daw, ang kontrata daw sa gobyerno, hindi naman si Lubiano. Ang may kontrata daw sa gobyerno, yung construction company, yung Centerways Construction. Ang may kontrata di umano sa gobyerno ay construction company, yung Centerways Construction. Totoo daw, ang may-ari ng construction company ay si Lubiano. Pero iba naman ang corporation sa private person. Yan. Yan yung yan yung rason na ginamit, mga kabunyog, mga kababayan. Samantalang, unang-una, Sino ang nagbigay kay Chis Escudero? Si Lubiano. Sino ba ang may-ari nung Centerways Construction? Sino ang president? Si Lubiano pa rin. Ibig sabihin, kung si Lubiano nagbigay kay Chis Escudero ng pera para panggastos niya sa eleksyon, purpose nun, para pag nanalo si Chis Escudero, bigyan din siya ng mga kontrata. Ginagawa naman itong tanga ang mga Pilipino eh. Di ba? Ginagawa naman nilang tanga ang mga Pilipino. Bakit pinagbabawal sa Omnibus Election Code na ang isang kontraktor ay magbigay sa isang politiko o partido para hindi magamit ang posisyon sa gobyerno na kapag nanalo yung politiko na yon, ang mga proyekto ng gobyerno ay ibibigay doon sa kontraktor na nagbigay sa kanya ng pera panggasto sa eleksyon. Kaya, bawal sa kontraktor magbigay ng contribution sa politiko or sa political party.
ang kandidato rin o political party bawal ding tumanggap. Yun ang purpose nun. Prohibited contribution. Oh. Ngayon, anong nangyari dito? Ang ginamit lang naman na rason ng COMELEC, iba naman daw si Lubiano doon sa Centerways Construction. Ang may kontrata daw sa gobyerno ay Centerways Construction, hindi si Lubiano. Ano? Ha? Maniniwala ba kayo sa ganyang argumento, mga kabunyog? Ibig sabihin, dahil ang may kontrata sa gobyerno ay hindi naman si Lubiano, kundi yung Centerways Construction, at si Lubiano naman, nagbigay siya ng donation kay Chis Escudero, private capacity niya, hindi bilang may-ari ng Centerways Construction. Lukuhan to. In the respective sworn statement and manifestation filed by respondents Lubiano and Escudero, respectively, both admitted that they are close-knitted friends. So, inamin nila, magkaibigan sila ng matalik. In his sworn statement, respondent Lubiano admitted to have given a contribution in the amount of 30 million pesos to respondent Escudero, which the latter confirmed. However, respondent Escudero denied any knowledge of respondent Lubiano's corporation contracts with the government during the time of the contribution. Ay, lukuhan na yan. Nakuhan yung mga kabunyog? Sabi daw ni Escudero, hindi niya raw alam na may mga kontrata sa gobyerno si Lubiano. Nakita niyo yon? Sabi dito, respondent Escudero denied any knowledge of respondent Lubiano's corporation contracts with the government during the time of the contribution. Hindi daw alam ni Chis Escudero na si Lubiano at yung corporation niya ay may mga kontrata sa gobyerno. Kalukuhan yan. Nakuha nyo yung sinabi ng COMELEC? Pinaniwalaan nila si Escudero sa depensa nito na hindi daw alam ni Chis Escudero na mayroong mga kontrata sa gobyerno si Lubiano. Kaibigan mong matalik? Sabi niya, kaibigan mong matalik? Di ibig sabihin, kilalang kilala mo? Tapos hindi mo alam na may mga kontrata sa gobyerno nung panahong nag-donate sa iyo. Kalukuhan yun, mga kabunyog. Parang ganito, ang dapat nga kay Chis Escudero, sasabihin mo, pre, kung kumpare mo o kung kaibigan mo si Lubiano, pasensya na ha. Kilala kang kontraktor sa gobyerno eh. Alam naman, kilalang kilala ka. Mahirap, hindi kita pwedeng i-declare na ano dito. Makakasuhan tayo sa 95C. Di ba? Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Ang sabi dito, hindi alam ni Chis Escudero na may kontrata sa gobyerno si Lubiano at yung kanyang corporation. Ang bobo naman ng mga COMELEC na to. Di ba? Ang dapat doon, si Chis Escudero, naisip niya na hindi niya pwedeng i-declare si Lubiano sa kanyang sose kasi may-ari ito ng Centerways Construction, malaking kontraktor. Hindi naman small time na kontraktor, big time na kontraktor. In fact, sa daming proyekto ni Lubiano doon sa Sorsogon. Kaya itong ginamit na itong argumento ng COMELEC na hindi daw alam ni Chis Escudero hindi alam na na may mga kontrata sa gobyerno si Lubiano. Ito pa. Respondents Escudero and Lubiano categorically denied the allegation against them and averred that the subject contribution was not made in violation of Section 95, Paragraph C of the Omnibus Election Code on the following reasons. 1. The donation was made by respondent Lubiano in his personal capacity. 2. Although he is the president of Centerways Construction and Development, basta ang argumento, hindi naman yung Centerways Construction ang nagbigay ng donation. Ang nagbigay ay si Lubiano sa personal capacity niya. Unang-una, yung mga pinag-uusapan nating corporation na yan, yung mga construction companies, sina nangungontrata sa gobyerno, sinasabi lang yung corporation yan, pero iba yan yun sa mga corporation na tulad ng mga pag-aari ng mga yung halimbawa, yung San Miguel Corporation, marami talaga yung mga
shareholders, stockholders. Talagang ano yan, yung mga North Rail Corporation, yung mga ganyan. Pagka sinabi mong mga Abuitis Corporation, bagamat ang pinaka-majority na may-ari ay si Abuitis, pero maraming investors yan, maraming shareholders yan. Pero ito, pag construction company na nagkukontrata sa gobyerno, lalo DPWH, kahit sabihin mo pang corporation yan, pag ang may-ari niyan, si Lubiano, siya rin naman halos talaga ang may ano niyan. Wala naman halos pagkakaiba yung Centerways Construction at saka si Lubiano. Kaya dito, ang dali mo ditong i-pierce yung corporate veil. May tinatawag kami sa mga abogado, piercing the corporate veil. Ang ibig sabihin ng piercing the corporate veil, yung kasing argumento na ang corporation ay distinct and separate, may separate and distinct personality, iba kaysa sa tao. Yung juridical personality ng corporation, separate siya and distinct kaysa dun sa may-ari. Tama 'yun. Pero pag may ginawa na na krimen or offense para lusutan yang ganyang bagay, obvious naman na linulusutan mo lang 'yan. Hindi mo pwedeng i-invoke yung separate personality. Ipipierce yan, bubutasin yan. Yan yung tawag na piercing the corporate veil. Dito, malinaw naman na nung nagbigay ng donation si Lubiano, hindi niya ginamit yung Centerways Construction. Kasi nga, bawal yon kasi contractor yung Centerways. Pero obvious naman na yung binibigay niyang donation kay Chis Escudero para paboran yung corporation na may kontrata sa gobyerno. Hence, even if the said corporation is among those prohibited to contribute under Section 95C of the OAC, such prohibition cannot be extended to Respondent Lubiano who contributed by cash in his personal capacity. Bakit ba siya nagbigay ng donation? Para yung kanyang corporation ay mabigyan ng pabor sa mga projects ni Chis Escudero. Yan yung malinaw doon. Hindi naman para yun kay Lubiano. Para yun doon sa kanyang construction company na bigyan ito ng mga kontrata ni Chis Escudero. Yun ang malinaw doon. Ito, yung last part. The circumstances alleged in the present case do not rise to the level of compelling reasons necessary to pierce the corporate veil. O yung pinapaliwanag ko. Na pagka mga ganito, dapat pinipierce, binubutas na yung corporate veil. Hindi mo pwedeng i-invoke na separate personality yon kasi obvious naman na ginagamit mo sa paraang illegal. Indeed, this office concurs that Mr. Lubiano is not Centerways and Centerways is not Mr. Lubiano. Wow! There being no violation of Section 95, Paragraph C of the Omnibus Election Code committed by Respondent Lubiano, it necessarily follows that the subsequent acceptance of contribution by Respondent Escudero for his election campaign suffers no legal impediment. In view of the foregoing, this office recommends termination of this investigation as there being no evidence to support the complaint that Section 95C of the Omnibus Election Code was violated by Respondents Lubiano and Escudero. For your Honor's consideration, 26 November 2025, Intramuros City of Manila. Wala. Wag na kayong mag-imbestiga ng mga susunod pang mga, yung mga nag-donate ng yung mga sinasabi ng COMELEC, iimbestigahan daw nila. Walang silbi kayo sa COMELEC. Yan na napakalinaw na yung ebidensya. Tapos inano nyo pa, binasura nyo pa. Lalo pa yung iba. Lalo pa yung iba. 'Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan? Ganyan din yung kaso ni Ganyan din yung kaso ni Joel Villanueva. Nag-donate din sa kanya yung yung San Jose Builders. Construction company naman yun ni Acosar. Maraming kontrata yon, housing project sa gobyerno. Nagbigay din ng 20 million kay Joel Villanueva. Ganyan din ang kalalabasan yan. Ganyan ang kalalabasan. Wala. Ano ito, mga kabunyog, mga kababayan? Kahit man lang, dapat dito, kahit man lang sana, ang ginawa dito ng COMELEC,
mayroong basihan na ituloy ang kasong 'to. Isampa na ito sa korte. Kasi korte naman ang magdedesisyon do'n, hindi naman sila, eh. Kaya lang sa kanila pa lang tinigil na. Napaka-inutil ng COMELEC. Oh, anong silbi pa ng batas na 'yan na Omnibus Election Code? O di gano'n na lang ang gagawin ng mga contractors. Magdo-donate sila sa politiko. Ang gagamitin nilang pangalan, hindi yung pangalan ng construction company, sila na. Oh, 'di ba? 'Di ba? Gano'n ang mangyayari niyan. Kaya halimbawa si Diskaya, kung hindi yan nakasuhan ngayon, kung mag-donate pala yan sa politiko, halimbawa kay Marcoleta, pwede niya nang i-declare doon na Diskaya. Ang sasabihin niya lang naman na depensa, hindi naman yung Timothy Corporation, hindi naman yung St. Gregory, St. Gerald pala. Nagbigay naman kami kay Marcoleta personal capacity. Wala na. Wala na yan. Kaya dito, ang mangyayari dito, yung mga may-ari ng mga construction companies na magdo-donate sa politiko, dali lang. Wag nilang gamitin yung pangalan ng kumpanya nila. Gamitin nila sariling pangalan nila. O di ganun, wala na. Wala naman palang kaso yun, eh. O, di ba? Mga kabunyog, mga kababayan, itong desisyon na ito ng COMELEC, inutil. Kasi ang depensa lang naman ni Lupiano, hindi naman yung Center Waste Construction na pag-aari ko ang nagbigay ng donation. Ako mismo, personal capacity ko. Oo, pero ikaw ang may-ari. Sa yung pag-aari, yung construction company na yun. Wala, itigil nyo na lang yung COMELEC. Ang dami pa nilang listahan. Iimbestigahan daw yung mga contractors at saka mga politiko. Yung mga contractors daw na nagbigay ng donation. Itigil nyo na yan. Sa ganitong reasoning ninyo, itong ganitong argumento ninyo, wala nang silbi yung ano nyo. Kahit yung kaso na yun ni Villanueva, ang nag-donate. Ang nag-donate. Yung sila akusar. Ganun na naman ang mangyayari dyan. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan. Napaka-inutil ng COMELEC. Wala. Ginagawa niyong walang silbi ang election code. Ginagawa niyong walang silbi ang election code. Dahil lang, parang ganito ang argumento. Ang may kontrata sa gobyerno, hindi naman si Lubiano, Center Waste Construction. Ang nagbigay kay Chis Escudero ay si Lubiano. So walang problema yon. Sino ba ang may-ari ng Center Waste Construction? Di si Lubiano. Di ba? Wala na. Ibig sabihin, pagka ganun ang nangyari pala, yung mga contractors, pwede nang mag-donate sa politiko. Basta't ang gamitin lang na pangalan, wag yung construction company. Sabihin na lang, personal capacity niya, kaya siya nagbigay. Wala na, mga kabunyog. Inutil. Ito. COMELEC, inutil kayo. Parang si Chis Escudero, tahimik na tahimik, tahimik. Parang alam na alam ni Chis Escudero, wala yan. Walang mangyayari diyan sa mga kaso na yan, hayaan niyo lang yan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.